Ang isang weak na lalaking ito ay may taglay na swerte na kakaiba at mas maganda kaysa sa sinuman, hindi man niya nakasama ang kanyang ama subalit nagkaroon naman siya ng tunay na mga kaibigan na isang bagay na karamihan sa atin ay hindi nararanasan at sa huli ay naging pinuno siya ng isang pangkat ng hunters, na sa kalaunan ay naging pinakamakapangyarihang grupo kahit na wala siyang espesyal na kapangyarihan. Nagsisimula ang kwento sa isang grupo ng mga bata na may pangarap na maging treasure hunters na may layuning makamit ang kayamanan at katanyagan, lahat sila ay sumang-ayon at kasama na ang batang nakasuot ng curtain na parang costume, at nangako silang magiging pinakamagaling na bayani sa mundo. Ang mga treasure hunters ay naglalakbay sa mundo para magsiyasat ng mga sinaunang lugar na tinatawag na treasure vaults, kung saan nagtatago ang mga relic at nakikipagsapalaran sila ng kanilang buhay sa pakikipaglaban sa mga halimaw na tinatawag na phantoms, ngunit kapalit nito ay makakamit nila ang malaking yaman at katanyagan. Isang sikat na clan ang nag-host ng mga interview para sa mga posibleng bagong miyembro at ang ating bida na si Cry, ay naghihintay sa pila at alam niyang limitado lang ang pwedeng marating ng isang solo hunter, kaya mahalaga ang pagsali sa isang grupo kung ang target niya ay ang mataas na layunin. Isang batang babae na nagngangalang Ruda ang nagpakilala kay Cry dahil siya lang ang mukhang hindi nakakatakot sa paligid, pero awkward na hindi niya kinamayan si Ruda at si Ruda ay gustong sumali sa isang grupo dahil nahihirapan siyang mag-isa sa isang treasure vault, ngunit may isang lalaki na tinutuya siya dahil mababa lang ang kanyang level 3. Naiinsulto si Ruda nang tawagin siyang baguhan ng lalaki at sinabing masyado siyang mababa ang antas para sumali sa kilalang First Steps Clan. Iminungkahi ng lalaki na tumakbo na lang siya sa kanyang nanay at sa inis ay hinamon ni Ruda ang lalaki sa isang labanan, natigil ang kanilang pagtatalo at natutuwa si Cry na natapos na ang gulo. Pagpasok nila sa loob ay nalulula si Ruda sa dami ng mga hunters na gustong sumali sa First Steps Clan, nagulat din siya nang malaman na ito na ang pang-5 beses ni Cry na pumunta sa mga ganitong interview at para sa mga hunters, ang kasanayan ay lahat ang mga may talento ay mabilis na nakikilala at umaangat sa ranggo. Ngunit ang mga walang talento ay nakakapit lang sa iilang pagkakataong dumadating. Ang First Steps Clan ay binubuo ng maraming grupo at ang Arc Brave Party ang pinakamalakas at sa interview na iyon, nakompleto pa nila ang isang level 7 treasure vault gamit lang ang 6 na miyembro at ang kanilang leader ay si Arc Roden, at kapag tinanggap niya ang isang hunter siguradong magiging matagumpay ito. Ngunit ayon kay Cry ay wala pang natatanggap na bagong miyembro ang Arc Brave mula sa mga interview na ito. Palaging napapaligiran ang kanilang mesa ng maraming interviewees at napaisip si Ruda kung bakit may isang partido na may isang bakanteng upuan, bigla na lang lumitaw ang isang malaking lalaki na nagngangalang Greg. Ipinapaliwanag ni Greg na ang mesa ay pagmamay-ari ng grupo na orihinal na nagtatag ng First Steps Clan, sila ay tinatawag na The Grievers at sila ang unang partido na dumating sa kapital ilang taon na ang nakalilipas at dahil sa kanilang labis na talento, mabilis silang nakilala at itinuturing na isa sa mga pinakamahusay na partido sa kapital. Ang buong pangalan nila ay The Grieving Souls at sila ay mga kababata at kaibigan ni Cry. Ito ang unang pagkakataon na tumatanggap ang Grievers ng mga bagong miyembro kaya maraming tao ang dumalo sa event na iyon, ngunit walang nakaupo sa kanilang mesa kaya parang chismis lang ang balita. Bigla na lang nagpakita ang isang batang pulang buhok at sinasabing wala siyang oras para sa mga mahina. Hinahanap niya kung nasaan ang mga Grievers at ipinagyabang na siya ay nasa level 4 na, at gusto niyang magpakuha sa pinakamalakas na grupo sa kapital. Ang isang batang babae na nagngangalang Tino ay napigil ang turuan ng leksyon ang pulang buhok na bata, kaso handa siyang mabilisan na ituro sa bata ang kanyang lugar at tulad ng gagawin ng kanyang kapatid, nais ni Tino na patunayan na mas nararapat siyang mapabilang sa Grieving Souls kaysa sa pulang buhok ngunit pinaalalahanan siyang huwag gumawa ng eksena. Huli na dahil hinudyukan na sila ng lahat at nagbigay sila ng espasyo para sa labanan, si Tino ay nasabik ng simulan ang laban ngunit si Cry ay tila nag-aalala at sinabi kay Ruda na sumama sa kanya palabas at ang pulang buhok ay gustong maghanap ng away, ngunit si Tino ay naghihintay lang matapos niyang putulin ang ulo ng bata dahil sa muli, ito ang gagawin ng kanyang kapatid. Habang tumakas si Cry ay naisip niyang hindi na sana siya pumunta sa araw na iyon at habang umaabot na sa rurok ang laban, may naramdaman si Tino na nakakagulat at bigla niyang binaliwala ang mga sigaw ng mga tao para sa labanan, hindi pinansin ang paghahanda ng pulang buhok sa kanyang espada. Sa halip ang buong atensyon ni Tino ay nakatutok kay Cry at laking gulat ng lahat nang biglang tumakbo si Tino papunta kay Cry,
kaso mas nakakagulat pa nang tawagin niyang master si Cry at lumalabas na si Cry pala ang tunay na master ng First Steps clan at pinuno ng Grieving Souls. Ang buong clan ay naghihintay kay Cry upang simulan ang pagpupulong at lahat ay nagulat nang malaman kung sino siya talaga. Sa gintong panahon ng mga treasure hunters ay may isang tao na namumukod tangi sa kanilang lahat at ito si Cry, at ilang taon bago ang mga pangyayaring ito, si Cry at ang kanyang mga kaibigan ay dumating sa kapital. Baguhan pa sila noon ngunit mabilis nilang natatapos ang mga treasure vaults na para sa mga nagsisimula. Isang beses ay nailigtas si Cry ng kanyang kaibigan subalit inakala lang ng kanyang kaibigan na ginagamit siya bilang bitag. Lahat sila ay may parehong pangarap na maging magagaling na hunters kaso hindi pantay ang kanilang talento. Ang 5 kaibigan ni Cry ay may pambihirang potensyal kaya naman inisip ni Cry na siya ay masyadong ordinaryo kumpara sa kanila. Noon niya napagpasyahan na magiging pabigat lang siya sa grupo kung magpapatuloy siya kasama nila at bagamat malapit silang magkakaibigan. Walang nagsabi ng kahit ano kaya't alam ni Cry na kailangan niyang magdesisyon para sa sarili at umalis. Isang araw ay nagpaalam si Cry sa kanilang ngunit sa kanyang gulat ay ginawa pa siyang leader ng grupo ng kanyang mga kaibigan. Lahat sila ay nagkasundo sa desisyon kaya't nagtataka si Cry kung nakinig ba sila sa sinabi niya at tila napagpasyahan na ng grupo para sa kanya kaya sa nakalipas na 4 na taon, si Cry ang nagsilbing leader ng grupo ng kanyang mga talentado na kaibigan mula pagkabata. Kahit na ang tanging hiling niya ay magretiro na sa pagiging hunter. Balik sa kasalukuyan ay hindi makapaniwala si Ruda na kausap niya pala ang clan master ng First Steps. Super late si Cry sa interview dahil napasarap ang kanyang tulog kaso iniisip ni Ark na nagbibiro lang siya. Sinabi ni Tino kay Ark na lumayo kay Cry dahil ayaw niya ang pagiging mababaw ni Ark ngunit iniisip lang nito na nagbibiro si Tino. Pinuri pa ni Ark si Cry sa pagsisikap nitong magmasid sa mga tao pero maling akala ito. Humanga si Ark na nagpunta si Cry sa interview na hindi suot ang kanyang uniforme, ngunit paulit-ulit na sinasabi ni Cry na literal lang siyang na-late dahil overslept siya. Naiinis na si Tino kay Ark kaya gusto niyang alisin ito sa clan kaso si Ark ang leader ng Ark Brave at isang kilalang grupo. Si Tino ay isang solo hunter na kaakibat ng First Steps at siya ay isang apprentice ng kababatang kaibigan ni Cry na si Liz at sinabi ni Cry na wala ng lugar para sa mga bagong miyembro sa Grieving Souls. Ngayon ay nagkaroon ng ideya si Cry at naisip kung tatanggapin ba ng Ark Brave ang isang bagong miyembro kung siya ang magre-rekomenda. Lubos na nagtitiwala si Ark kay Cry kaya sinabi niyang oo at nagulat ang lahat sa silid dahil bihirang tumanggap ng bagong miyembro ang Ark Brave. Kaso sinabi ni Ark na hindi naman masama kung isa lang ang idagdag. Natutuwa si Cry na napaka-generosity ni Ark subalit galit ang isa sa mga miyembro ng grupo dahil tila pinipilit sila na tanggapin ang bagong miyembro. Si Tino sa simula ay inakala na siya ang i-recommend ni Cry kaya nagpapasalamat siya, ngunit na-distract siya nang biglang sumulpat muli si Gilbert at ang batang nakamalit na gustong bumawi. Sinabi ni Cry na hayaan na lang ito at ipinakilala ng bata ang sarili bilang Gilbert. Nagulat si Cry na nasa isang grupo na ito at kahit na level 4 pa lang siya ay napansin ni Cry na hindi pa magiging kapakipakinabang agad si Gilbert, pero magiging espesyal ito kapag mabibigyan ng pagsasanay mula kina Ark at sa iba pang miyembro. Gayunpaman alam ni Cry na napakahina niya sa paghuhusga ng mga tao kaya't ang pipiliin niya para sumali sa Ark ay base lang sa swerte. Laking gulat ng lahat nang biglang inirekomenda ni Cry si Gilbert kaso may isang kondisyon at ipinaliwanag niya na ang pinakamahalaga para sa isang hunter ay huwag matalo, dahil ang kahinaan ay maglalagay sa kanilang grupo sa panganib. Kaya kailangan niyang patunayan na hindi siya matatalo at binigyan ni Cry ng babala si Gilbert, dahil hindi pa siya natatalo simula nang maging hunter siya at namangha ang lahat sa kumpiyansa ni Cry, ngunit alam niyang totoo lang ito dahil hindi pa siya kailanman nakipaglaban ng totohanan. Wala ring balak si Cry na direktang lumaban ngayon at ginawa niyang mas exciting ang sitwasyon, sa pagsasabing ang makakakuha ng kanyang singsing ang ere-rekomenda niyang sumali sa Ark Brave. Sinimulan niya ang kaguluhan sa pagbibigay ng singsing kay Gilbert, kaya agad na sinipa ni Tino si Gilbert sa mukha at natanggal ang singsing sa kanyang kamay. Nagtanong ang lahat kung buhay pa ba si Gilbert matapos ang sipa. Nagkagulo ang lahat sa paghahabol sa singsing at sinabi ni Cry na isa itong relic na maaari nilang itago kung sino man ang makakakuha nito. Habang lumalala ang kaguluhan ay nagpaalam si Cry kina Ruda at Greg at nagdesisyon na umuwi na at kinabukasan, sinabi kay Cry na siya ang nasa front page ng balita.
Naging sanhi siya ng malaking gulo at nauwi ito sa pagkasira ng buong lugar at ang Vice Clan Master na si Ava ay nagulat nito kay Cry, at sinabi ni Cry na gamitin ang pondo ng Arc Brave para sa pag-aayos ng nasirang venue at iniisip ni Ava na masyado nang umaasa si Cry kay Arc, pero wala itong iniisip na masama dahil si Arc ay talagang laid back lang. Gusto rin ni Cry na si Arc ang makipag-usap sa Explorers Association para sa kanya at gayunpaman, ang Explorers Association ay gusto sanang direktang makausap si Cry pero ayaw niyang lumabas ng walang escort at lalo pang lumala ang sitwasyon dahil nasira rin ang kanyang disguise relic na tinatawag na irreversible face, na nagbibigay sa gumagamit ng kakayahang baguhin ang kanilang itsura. Siniguro ni Ava na walang aatake kay Cry sa araw kaya't napilitan siya na magpunta sa Explorers Association at pagdating doon ay nagmakaawa si Cry at humingi ng tawad dahil sa gulong nagawa niya. Sinubukan ni Gar at ito ang branch manager ng association na mapakalma si Cry kaso patuloy itong nagdedefensa ng sarili, binabanggit na wala namang sibilyang nasaktan. Ang assistant ni Gar ay nag-wish na huwag masyadong pagagalitin si Cry pero sinabi ni Gar na wala pa naman siyang sinasabing masama, ipinaliwanag ni Gar na bagaman walang formal na reklamo tungkol sa insidente, ang mga clan tulad ng first steps ay kailangang maging halimbawa para sa ibang mga hunters. Hindi niya maaaring palampasin ang ginawa ni Cry ng walang parusa at ang Explorers Association ay nakakatanggap ng maraming trabaho, ngunit ang ilan dito ay halos walang bayad at may mga trabahong sobrang hirap kaya't walang gustong gumawa nito, at ang mga hunters ay tinatawag ang mga trabahong ito na chores. Bilang parusa ay binigyan ni Gar si Cry ng isa sa mga trabahong ito at nainis siya nang makita niyang parang tanggihan ito ni Cry. Nagpaliwanag si Cry at tinanggap ang parusa ngunit sinabi niyang hindi naman talaga ganon kasama ang ginawa niya na habang tinitingnan niya ang libro ng mga chores. Plano niyang pumili ng madali lang na trabaho na ipapasa lang naman niya kay Arc at natagpuan niya ang isang level 3 na misyon na tinawag niyang Corpse Retrieval Duty, pero itinama siya ng isang babae at sinabing isang rescue mission iyon at sana hindi na lang gawing biro ni Cry na hindi makakasurvive ang mga hunters. Pagkatapos niyang umalis ay humanga si Gar kay Cry dahil pinili nito ang pinakamapanganib na misyon. Pagbalik ni Cry sa kanilang bahay ay nagulat siya nang malamang wala ang mga miyembro ng clan dahil abala ang lahat. Inihayag ni Tino na nakuha niya ang singsing ni Cry dahil ayaw niyang may ibang humawak nito at natuwa siya nang malaman na maaari na talaga niya itong itago. Nagulat si Tino nang tanungin siya ni Cry kung may oras siya ngayon at masayang masaya si Tino. Iniisip na baka yayain siya ni Cry lumabas ngunit ang totoo ay gusto lang ni Cry na gawin niya ang chore at agad na tumakbo si Tino palayo, pero ginamit ni Cry ang kanyang hounding chain upang hulihin siya. Labis na nadismaya si Tino at dahil gusto lang naman niyang kumain ng ice cream kasama si Cry, ngunit sa halip ay ipinasa nito ang isang nakakatakot na trabaho sa kanya at ang masama pa, level 4 lang si Tino at hindi niya kayang iligtas ang 5 tao ng mag-isa. Alam ni Tino na pinadala ni Cry ang kanyang mga tauhan sa mga mapanganib na misyon para maging mas malakas sila, ngunit nakiusap siya kay Cry na huwag nang ituloy ang ganitong klaseng Spartan training at pumayag naman si Cry na hindi siya dapat mag-isa. Akala ni Tino ay sasamahan siya ni Cry pero nadismaya siya nang malaman na ang kasama niya ay ang mga hunters na nakilala ni Cry kanina. At dito muna matatapos ang recap natin sa bagong anime na ito. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.